Hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase itong bagong labas sa budget smartphone ngayon ni Tecno, ang Tecno Spark Go 3. So tara, pag-usapan natin. So mga ka-J-Vlog, for today's video, pag-uusapan natin itong Tecno Spark Go 3. I know marami akong nakikita sa comment section na medyo nadidisappoint dito sa Tecno Spark Go 3. Medyo nga lang comparing sa Tecno Spark Go 2, pero for overall smartphone, syempre marami rin namang rason kung bakit maganda rin bilhin itong smartphone na to. So ang SRP nito, I think around nasa 5,000 plus siya. Check natin kasi yung sale price niya is nasa 4,000 plus. So check natin, nabili ko kasi itong Tecno Spark Go 3 sa halagang 5,000 pesos. Medyo pricey siya na nabili ko eh. Pero kailangan na kasi natin siya i-review, kaya hindi na ako nakapaghintay minsan ng sale nila. Tingnan natin yes, 5K ko siya nabili. Hanggang ngayon is 5K pa rin siya. 5 plus. Ang SRP nito is around 5,000 plus for the 4GB 128. Tapos yung 4GB 64 is around 4,500 pesos. So, kung gusto nyo ito makuha ng mas mura, syempre dito kayo bibili sa ating View Products. Pwede nyo makuha ng 4,000 plus lang itong Tecno Spark Go 3 at meron na siyang 4GB 128. So, yun nga, when it comes sa kanyang presyo, asahan nyo pag sobrang tagal na nito, panood nyo lang to ng ilang months kasi syempre iba baka mapanood to ng after few months pa at makita nyo mura na to. Possible pwede itong bumaba pag nagsisale talaga. Usually, pwede nyo tumakuha ng 3,000 to 4,000 pesos. Pero yung regular price na is 5,000 plus. Tapos ngayon, yung presyo niya as of medyo bago pa kasi siya, 4 to 5,000 pesos. Okay? So, dito sa video na to, bibigyan ko kayo ng 5 reason kung bakit maganda rin naman i-purchase overall ang Tecno Spark Go 3. So, first reason mga ka-J-Vlog, yung display. Pero, medyo may nakakalungkot lang na part. From punch hole display down to notch display ulit ang Tecno Spark Go 3. Hindi ko alam kung anong trip ni Tecno. Bakit nila ulit binalik sa notch display itong smartphone na to. Wala naman ding nangyaring sobrang laking upgrade compare sa Spark Go 2 na reason kung bakit ka magbabalik sa notch. And sabi ko nga sa ibang video ko, kung wala namang any cost going bilog yan, ay gawin nyo ng bilog. Hindi ko alam kung bakit sila nag-downgrade sa notch. Yan lang naman. I know when it comes sa performance sa smartphone ay wala namang effect ang notch or punch hole. Syempre modern design, mas better na talaga ang punch hole display. Pero isang reason ko kung bakit magandang bilhin ng Tecno Spark Go 3, display din. Kasi for its price of 4,000 pesos, naka 120Hz screen refresh rate na to. So yun yung isang maganda dito. Smoother naman yung ating pag-navigate dito sa device. And syempre, ang laki ng display niya. 6.75 inches na siya mga J-Vlog. And when it comes sa brightness, okay rin naman siya, not too bright, not too low, nasa average level lang siya. Pero when it comes sa overall specification ng display, is reasonable for its price. HD Plus 720p pa siya. Second reason, yung processor. So again, yung processor neto, I know medyo nakaka-disappoint, wala siyang pinagkaiba sa Tecno Spark Go 2. Pero kung pagbabasihan nyo yung overall specs niya, as a hindi mo kino-compare sa Tecno Spark Go 2, Unisoc 7250 is okay rin naman yan. Reasonable processor for its price at okay na 7250 lagay nila dito kasi several times ko na na-try ang 7250 at okay ang performance sa gaming, especially sa mga budget gamers natin dyan. Pwede po tayo makapaglaro ng ML, COD, Roblox, at even yung Genshin na kaya nga ng Tecno Spark Go 2. Pero tingnan natin dito sa Tecno Spark Go 3 kung makakaya niya ba yan. Pero you can play Genshin, pero expect nyo may frame drop siya from time to time. Meron kasing mga ganitong presyo na smartphone, pag nag-play kayo ng Genshin, ay talagang tatalon eh. Yung sobrang lag siya. Pero sa case ng Tecno Spark Go 2 kasi before, nakakalaro talaga tayo, nakakabattle. May mga frame drops pero nakakabattle tayo. Kaya titignan natin yung performance din nitong Tecno Spark Go 3. Pero processor itself, hindi po mabagal yung processor na yan. And yung iba naman, syempre hindi naman din parati naglalaro sa smartphone. Meron din yung mga casual users. Okay ito mga ka-J-Vlog, mapoprovide niya rin yung hinahanap nyo sa isang smartphone na hindi sasakit ang ulo nyo pagdating sa processing ng mga ginagawa nyo. Okay? Third reason mga idol, sa battery rin naman. So I know hindi naman siya nag-upgrade from 5,000 mAh ng Tecno Spark Go to 5,000 mAh pa rin dito sa Tecno Spark Go 3. So doon kasi sa Tecno Spark Go 2, again, ang
5,000 hindi po maliit na battery capacity yan, especially for this kind of price tag. Malaki po ang 5,000 mAh kahit papaano. Kaya when it comes sa battery performance din ito, all goods naman mga J-Vlog. Matagal din pong malobat itong Tecno Spark Go 3 at nag-try na ako dito, nag-download na ako ng mga games dito. Syempre, pag magda-download ka ng Genshin, kailangan naka-open yung smartphone mo. Standby time is great naman din dito sa Tecno Spark Go 3. Medyo nakakalungkot lang ang charging rate. So, sa charging rate is 15 watts siya. Hindi po siya mabilis mag-charge ng sobra. Kumbaga, it's fast charging, pero it's not enough, especially for 5,000 mAh battery capacity. And to be honest, yung 15 watt fast charging ngayon ay hindi na talaga ina-accept na fast charging rate ngayon. Kasi usually ang lalaki ng battery, tapos pag tinanong mo ng 15 watts, mabagal yan. So at least dapat 18 watts fast charging, mas better siya. Pero dito sa Tecno Spark Go 3, 15 watts siya. At medyo nakakalungkot din yung included na brick sa box dahil 10 watts lang yon. So, kailangan nyo pa bumili ng mga ganitong charger. Meron ako i-recommend sa inyo. Lalagay ko rin sa link natin. Meron tayong Ugreen 20 watts power adapter dito na 300 pesos lang. Ito 200, ito 300. Mura lang ng mga charger. Lalagay ko yan dito sa link natin para maka-add to cart din kayo ng mga ganitong solid na mga charger ng Ugreen. So, yun. 15 watts fast charging. Pag tinanong mo sa 5,000 mAh, siguro mga 1 hour 30 minutes to 2 hours mo full charge na itong smartphone na to. Battery performance is okay. Charging rate, medyo kulang tayo dyan. Fourth reason mga J-Vlog is sa kanyang design and aesthetic. Syempre maraming mga consumers natin ang naghahanap ng smartphone na merong magandang design or mukhang iPhone 17. Ito mga J-Vlog, tignan nyo naman, mukha siyang iPhone 17. Ito yung parang color lavender ng iPhone 17. Ayan, no? Mukha siyang iPhone 17 lookalike. Ayan, Tecno Spark Go 3 na merong halong Pro Max. Kasi sa Pro Max, diba may ganyan. Ito parang shadow lang naman yung sa ano niya, sa camera module niya. Parang silhouette lang siya. Pero ito talaga pag ginanyan yung mukha siyang iPhone 17, di ba? And even the color. So, syempre, mga consumers natin na na-attract sa design ng iPhone 17, magugustuhan din itong Tecno Spark Go 3. At yung silicone case din na included dito or yung jelly case is matchy-matchy sa kulay ng smartphone na to, even the wallpaper. Kaya sa mga consumers natin na design and aesthetic at tinitignan sa smartphone, paniguradong ma-attract kayo sa design na itong Tecno Spark Go 3. Napakaganda po mga J-Vlog. Kaya kung i-rate ko ang kanyang design, syempre perfect 10 for its price. Mukha siyang premium smartphone, mukha siyang iPhone sa murang halaga lang. Final reason, affordability. Syempre dito sa atin sa Pinas, marami na talagang naghahanap ng murang smartphone na magagamit nila. Kasi ang smartphone kasi natin ngayon is hindi na po yan luho eh. Kailangan na natin yan. Basic tool na natin yan sa pang-araw-araw natin. Diyan na tayo nagtatransact ng payments, ng mga banks. Ano pa, marami pa. Diyan tayo bumibili. Diyan tayo nakikipag-connect sa mga kaibigan natin. Kumbaga, it's a need na or necessity na po talaga ang smartphone. At syempre, mga consumers natin, kailangan nilang maghanap lang ng mura kasi may sakto lang silang budget. Ito na, may mapoprovide na po ang Tecno sa inyo. Reasonable din naman ang RAM at ROM niya for its price, 4GB 128, and I think that is the best minimum na pwede na natin makuha. Meron to in-offer na 64GB pero few hundred of pesos naman ang difference sa 128, and I suggest go for the 120GB of internal storage kung few hundred of pesos lang naman ang idadagdag nyo. So again, affordability, panigurado maraming makukuha ng atensyon itong Tecno Spark Go 3. Kaya kung interested kayo dito sa smartphone na to, tulad ng sinabi ko sa inyo, dito lang kayo bibili sa ating product link. Ang link na yan, dyan nyo lang bilhin itong Tecno Spark Go 3. Napakasulit mga ka-J-Vlog with special discount pa or voucher pag dyan kayo bumili sa ating link. Yan ay pala collaboration ng YouTube Shopping at ng online platform para sa mga viewers natin makuha ng napakagandang deal ang Tecno Spark Go 3. So ano pang hinihintay nyo? Kung interested kayo dito, add to cart nyo na to. And for me, maganda rin naman ang Tecno Spark Go 3. Mura rin naman siya, pero comparing sa Tecno Spark Go 2, wala silang ganong pinagkaiba. Medyo nakaka-disappoint comparing sa kanyang predecessor. Pero may bubuga to compare sa mga ibang brands. Kaya for me, maganda rin naman ang Tecno Spark Go 3 kung gusto nyo magkaroon ng iPhone lookalike sa murang